Ngunit nagulat si Queen Bee dahil sinabihan siya ng ating bida na ang lalaki raw na dumating ngayon ang nakapagbibigay ng maraming trabaho sa kanyang big sister, kaya wala na siyang oras na makipag-date sa lalaki na kanyang nagugustuhan. Ang organisasyon nila ngayon ay ninanakaw ang sariling kaligayahan ng kanyang big sister. Binabalak pa raw ba na kumampi ang kanyang big sister sa mga ganitong uri na mga tao? Natatawa na lang itong si Razor sa mga pinagsasabi ng ating bida dahil kahit anong pilit pa raw niya na baguhin ang isipan ni Queen Bee ay hindi ito gagana dahil hindi niya ipagpapalit sa iba ang kanilang organisasyon. Sabay inutusan ni Razor ang kanyang Crystal Beast na kanyang atakihin ng ating bida. Sinaad pa niya kay Chen Xing na ang dahilan lang raw kaya hindi ipagpapalit sa iba ni Queen Bee ang kanilang organisasyon dahil malaki ang binabayad sa kanila. Sa atake ng Crystal Beast ni Razor ay mabilis naman itong hinarang ni Lily upang hindi masaktan ang kanyang master, habang itong ating bida sa likod ni Lily ay gulat na gulat dahil masyado raw mabilis ang Crystal Beast na kanilang nakaharap. Nang nakita ni Chen Xing na masyadong nanginginig ang kamay ni Lily sa pagharang sa atake ng Crystal Beast ni Razor ay nakaramdam siya ng pagkabahala dahil ang lakas raw ng Crystal Beast na nakaharap ni Lily ay hindi angkop sa kasalukuyan na lakas ngayon ni Lily. Kaya ang tangi na lang nagawa ni Chen Xing ay kanyang binigyan ng payo si Queen Bee na hindi raw lahat ay makukuha ng pera, hindi nito mabibili ang pagmamahal ng isang tao, sana paniwalaan siya ng kanyang big sister. Habang abala si Chen Xing sa pagbigay ng payo kay Queen Bee upang sa kanila ito kumampi ay itong si Lily naman ay masyado nang nahihirapan sa pagharang niya sa atake ng Crystal Beast na kanyang nakaharap. At hindi na nga kinaya ni Lily ang lakas ng atake ng kanyang kalaban, dahil tumilapon ito papunta sa malayo, si Chen Xing nang kanyang nakita si Lily na tumilapon dulot ng lakas ng atake ng kanilang kalaban ay masyado siyang nagulat na nakaramdam ng matinding kaba. Habang hindi pa rin maalis ang tingin ni Chen Xing kay Lily ay itong kaluluwa naman sa kanyang harapan ay kanyang binubulong sa ating bida na tapos na raw ang kanyang kasama, ito na raw ang kanilang katapusan. Ngunit masyadong nagulat itong si Lily na hindi na makagalaw sa kanyang kinaroroonan dahil mabilis na lumitaw ang kanyang nakalaban na Crystal Beast sa kanyang harapan upang tapusin na ang kanyang buhay. At wala na lang nagawa itong si Lily kung hindi kanya na lang tingnan ang Crystal Beast na papasugod na sa kanya habang lumabas ang pawis sa kanyang mukha na nakaramdam ng matinding pagkabahala. Ngunit laking gulat ni Lily dahil noong tinamaan na sana siya sa atake ng kanyang kalaban ay sa kabutihan na palad ay hindi siya tinamaan. Kaya napakamot na lang si Lily sa kanyang ulo dahil mayroon pa rin daw pala siyang dala-dalang swerte. Ang dahilan pala kung bakit hindi si Lily tinamaan ng atake ng kanilang kalaban ay nang dahil kay Purple Snake na pilit niyang pinigilan ang atake ng kanilang kalaban upang hindi matamaan si Lily, at napasabi na lang itong si Purple Snake na masyado raw malakas itong Crystal Beast na kanilang nakaharap, hindi raw niya kakayanin na magtagal sa kanyang pagpigil sa kanilang kalaban. Ngunit napalingon naman itong si Chen Xing sa kanyang paligid dahil itong mga kaluluwa na nakakalat dito sa lugar ay kanilang binubulong sa ating bida na wala raw kwenta ang kanilang ginagawa. Kung ito raw ay magpapatuloy ay mamamatay silang lahat. Sa isip-isip naman itong si Chen Xing ay masyado siyang nainis dahil saan daw nanggaling ang mga boses na kanyang naririnig. Samantala masyado naman nalilito itong si Queen Bee kung kanino siya dapat pumapanig dahil itong si Razor ay kanyang sinigawan si Queen Bee na ang lalaki raw na yun ay walang kwenta. Bakit nanunood lang ito sa gilid imbis na tulungan siya na kanilang tapusin ang buhay ng kanilang kalaban, habang itong kaluluwa naman na lobo sa harapan ni Razor ay kanyang binubulong kay Razor na kanya lang ipagpatuloy na kumbinsihin ng babae na tulungan siya. Ngunit nagulat si Razor dahil bigla na lang lumapit si Chen Xing kay Queen Bee na kanyang hinawakan ang kamay ng dalaga na kanyang sinabihan na lagi raw tatandaan ng kanyang big sister na ang pera ay madali lang niyang mahahanap, ngunit ang kanyang kabataan at kagandahan ay minsan lang sa kanyang buhay. Gusto raw ba ng kanyang big sister na sa buong buhay niya ay hindi niya malalaman kung ano ang totoong kahulugan ng pag-ibig. Makikita naman itong si Purple Snake na tuluyan na niyang nabitawan ang kanyang mahigpit na paghawak sa kanilang kalaban na Crystal Beast at ito ay naghahanda na upang bigyan ng malakas na atake si Purple Snake. Habang ang mga kaluluwa naman sa tabi ni Chen Xing ay kanilang binubulong sa ating bida na tingnan raw niya kung ano ang nangyari sa kanyang kasama, silang lahat ay nasa panganib ang kanilang mga buhay. Ang kanilang mga buhay ay nakasalalay na lang sa kanyang mga kamay kung ano ang nararapat niyang gawin, mas mabuti pa na sumuko na lang siya upang sama-sama na silang mamamatay dito. Ngunit itong si Queen Bee ay masyado nang nalilito kung saan siya dapat na kumampi. Kung si Razor ba o si Chen Xing, dahil sinabi sa kanya ni Razor na kapag kumita raw ng maraming pera si Queen Bee ay kaya na niyang bilhin kung sino ang mga lalaki na kanyang mga nagugustuhan.
Samantalang itong si Chen Xing ay kanyang sinigawan si Queen Bee na hindi raw totoo ang mga sinabi sa kanya ni Razor, dahil sa totoo lang hindi niya kayang tingnan ang kanyang big sister na nasasayang lang niya ang kanyang kagandahan sa ganitong buhay. Dahil sa sobrang inis ni Razor kay Chen Xing ay kanyang inutusan ang kanyang Crystal Beast na si Twin Blade Mantis na kanya raw patahimikin ang lalaki na sobrang ingay. Dahil sa ibinigay na utos ni Razor sa kanyang Crystal Beast ay masyadong nag-alala si Purple Snake at si Lily na kanilang sinisigaw ang pangalan ng kanilang master, habang itong si Chen Xing ay masyadong natulala na hindi makagalaw dahil ramdam niya na dito na siya mamamatay sa kamay ng Crystal Beast na si Twin Blade Mantis. Pero sa kabutihan na palad ay biglang napa-atras itong Crystal Beast na si Twin Blade Mantis dahil bigla na lang siyang inatake ng Crystal Beast ni Queen Bee gamit ang atake na Exploding Needle. Sa biglaan na kilos nitong si Queen Bee ay hindi makapaniwala itong si Razor dahil nagawa ni Queen Bee na siya ay kalabanin. Sabay lumapit itong si Queen Bee sa ating bida na naglalaway pa itong kanyang tinanong si Chen Xing na kung maaari raw ba na si Chen Xing na lang ang kanyang iibigin sa buo niyang buhay, habang itong ating bida ay lumabas na lang ang pawis sa kanyang mukha na masyadong nauutal sa pag-amin sa kanya ni Queen Bee. Ang dalawang babae naman na Crystal Beast ni Chen Xing nang kanilang narinig ang pag-amin ni Queen Bee sa kanyang nararamdaman sa ating bida ay masyado silang nagalit na para bang gusto na nilang dalawa na ubusin ang buhok ni Queen Bee. Dahil sa biglaan na pagkampi ni Queen Bee sa panig ng ating bida ay masyadong nagalit itong si Razor na kanyang sinigawan si Queen Bee na isa raw siyang babae na walang utak, ngayong araw ay kanya nang lilinisin ang mga taong walang silbi na kanyang nakikita. Agad naman na hinanda ni Queen Bee ang kanyang sarili na kanyang inutusan si Needle Stinger na kanyang atakihin si Twin Blade Mantis ng kanyang kakayahan na Needle Dance, at binigyan din niya ng babala si Chen Xing na masyado raw mapanganib dito, kaya ang mas mabuti na lang niyang gawin ngayon ay magtago dahil siya na muna ang bahala nitong si Razor at ang kanyang Crystal Beast. Makikita naman itong si Twin Blade Mantis na mabilis lang niya na iniwasan ang isinagawang atake sa kanya ni Needle Stinger. Sinisigaw pa ni Razor kay Queen Bee na walang kwenta raw ang kanyang mga plano laban kay Twin Blade Mantis. Samantala nag-alala naman na tinanong ni Chen Xing si Lily na kung ayos lang ba siya, sagot naman sa kanya ni Lily na ayos lang naman siya. Wala siyang tinamong malaking pinsala laban sa Crystal Beast na si Twin Blade Mantis, habang itong si Purple Snake sa kanilang gitna ay tila nagselos dahil hindi man lang siya tinanong ng kanyang master na kung ayos lang siya. Habang kanilang tinitingnan na naglalaban si Queen Bee at si Razor ay ipinaliwanag ni Chen Xing kay Lily na malinaw naman daw sa kanilang nakikita ngayon na si Queen Bee ay hindi kasing lakas kumpara kay Razor. Maaari raw bang gamitin muli ni Lily ang kapangyarihan ng kanyang Torrent Sword na ang Yamato no Orochi? Sabi naman ni Lily sa kanyang master na kaya raw niyang gamitin ang kapangyarihan na yun, ngunit kinakailangan niya ng ilang sandali upang makapag-ipon siya ng maraming mga enerhiya. Ngunit sa hindi inaasahan ni Queen Bee dahil ang kanyang Crystal Beast na si Needle Stinger ay mabilis lang na tinamaan ng atake ni Twin Blade Mantis nang hindi man lang niya namalayan. Nang dahil sa mabilis na atake na yun ay masyadong nag-alala si Queen Bee dahil ang kanyang Crystal Beast na si Needle Stinger ay agad na bumagsak sa lupa. Tawang-tawa pa na sinabi ni Razor kay Queen Bee na ang kanya na naman daw isusunod ay si Queen Bee, siya raw ay kanyang pahihirapan. Samantala agad naman na binigyan ng hudyat ni Chen Xing si Lily na oras na raw upang sila ay kanyang atakihin, sa ibinigay na hudyat ni Chen Xing ay makikita itong si Lily na kanya nang hinanda ang kanyang malakas na kapangyarihan galing sa kanyang Torrent Sword. Kasabay nito ay pinakawalan na nga ni Lily ang kanyang malakas na kapangyarihan sa buo niyang lakas papunta sa dalawa na walang kaalam-alam kung ano ang mga nangyayari. Sa biglaan na pag-atake ni Lily ay napamura na lang itong si Razor dahil hinihigop raw siya nitong atake na pinakawalan sa kanila ni Lily, habang itong si Queen Bee ay nagtataka siya na kanyang tinanong si Chen Xing na bakit niya ito ginawa sa kanya, bakit maging siya ay nadamay sa malakas na atake. Nang tuluyan ang naglaho ang dalawa dulot ng pinakawalan ni Lily na malakas na kapangyarihan ng kanyang Torrent Sword, ay dito napagtanto ni Chen Xing na nadamay pala sa malakas na atake ang isa nilang kasama. Pero wala siyang kaalam-alam na ang dalawa pala sa kanyang likod ay tila ba napasailalim na ito sa mga kaluluwa na bumubulong sa kanila. Kasabay nito ay nagulat si Chen Xing dahil ang malaking suso ni Purple Snake ay nakadikit na sa kanyang mukha. Habang itong si Lily ay nakayakap din sa kanyang likod. Sinabi pa sa kanya ni Purple Snake na masyado raw talaga siyang nasaktan dahil binabaliwala lang siya ng kanyang master. Habang abala ito palagi kay Lily, siya raw na si Purple Snake ay masyadong nalungkot para dito. Tanong naman ni Lily kay Chen Xing na bakit masyado raw nalungkot ang kanyang master sa kanilang kalaban na si Queen Bee, pabayaan na lang ng kanyang master ang babae na yun.
ang mas maganda na lang na gawin ng kanyang master ay halikan na lang niya siya. At mas lalo pang nagulantang itong si Chen Xing dahil ang kanyang dalawang Crystal Beast ay gusto nang makipagtalik sa kanya. Siguro kapag makipagtalik daw sa kanila ang kanilang master ay magkakaroon pa sila ng maraming anak, samantalang makikita naman sa kanilang buong paligid ang mga kaluluwa na patuloy pa rin na bumubulong sa dalawang babae, at sa isip-isip nitong ating bida na kung ano raw bang nangyari kay Lily at kay Purple Snake, bakit nagsasalita sila ng sobrang weird. Marahil ba ang may dahilan nito ay ang mga boses na kanilang naririnig dito sa buong lugar? Habang itong mga kaluluwa naman ay kanilang pinupuri ang ating bida, dahil sa tingin nila ay masyado siyang mabait dahil ang mga babae ay nagkakandara pa sa kanya. Hanggang kailan raw ba kaya na magpapanggap ang ating bida na isang lalaki na sobrang maginoo? Ang dapat na lang niyang gawin ay mag-enjoy sa mga katawan ng mga babae na nagkakandara pa sa kanya ngayon. Habang hindi makakilos ng maayos si Chen Xing dulot ng pagbabago ng ugali ni Lily at Purple Snake ay mayroon naman isang nilalang sa kanilang unahan na biglaan na lang nagsalita, sinaad pa nito na mamaya ay unti-unting mahuhulog ang kanilang mga loob sa labis na pagnanasa. Makikita naman itong si Chen Xing na lumabas na lang ang pawis sa kanyang mukha dahil itong si Purple Snake ay gusto na niyang tikman ang katawan ng kanyang master, kaya sinabihan ni Chen Xing si Purple Snake na huminahon lang ito. At nasabi din itong si Chen Xing habang kanyang tinitingnan ang kanilang buong paligid na sila raw ngayon ay napapalibutan ng mga babae na multo. Nakangiti pa na sinabi ni Purple Snake kay Chen Xing na kahit ganito raw ang kanilang sitwasyon ngayon ay iniisip pa rin ng kanyang master ang ibang mga babae, itong si Lily naman ay patuloy pa rin ang kanyang mahigpit na pagyakap kay Chen Xing. Sa kabila ng mga nangyari ay lumitaw naman ang isang banal na espada, at nagpapalabas ito ng makakapal na aura upang kanyang ipakalat sa buong paligid, at habang natulala pa rin si Chen Xing nang kanyang nakita ang mga asul na aura na bigla na lang lumitaw ay mayroong isang boses na nagsalita na ngayon raw ay kinakailangan muna niyang protektahan ang kanyang hari. Nang narinig ni Chen Xing ang boses ay nagtataka siya na napapatanong sa kanyang sarili na kung ano raw ba itong boses ang kanyang naririnig. Pero sa hindi inaasahan ay mayroong isang malaking halimaw ang biglaan na lang dumating kung saan sila naruroon. At wala itong sinayang na oras dahil agad na nagpakawala ang malaking halimaw ng malakas na apoy galing sa kanyang bibig upang patamaan ang ating bida maging ang dalawa na wala pa rin sa kanilang sariling katinoan. Pero sa hindi inaasahan ng halimaw dahil nabigla siya sa kanyang nakita na para bang pamilyar sa kanya. Ang nakita pala ng halimaw ay ang isang maliit na barrier na nagbibigay proteksyon kay Chen Xing maging sa dalawa, kaya nasabi na lang ng halimaw na ang kapangyarihan raw na ito ay galing sa banal na espada. Kasabay nito ay ang Torrent Sword na pagmamay-ari ni Lily ay kusang lumapit sa kamay ng ating bida, upang siya ay magamit. Nang nasa kamay na ni Chen Xing ang espada ay makikita ito na ang kapangyarihan na kayang ipalabas ni Lily ay kaya din niyang pakawalan, kaya napapaisip na lang itong si Chen Xing na paano raw ba ito nangyari, bakit kaya din niyang gamitin ang kapangyarihan ng Torrent Sword. Nang nakita ni Chen Xing na papalapit na sa kanila ang mga kaluluwa ay naging seryoso ang kanyang tingin sa kanila. Kasabay nito ay mabilis na winasiwas ni Chen Xing ang Torrent Sword upang patahimikin na ang mga kaluluwa na nanggugulo sa kanila. Habang masaya na tinitingnan ni Chen Xing ang Torrent Sword ay nagsalita naman sa kanya ang espada na kapag ang banal daw na espada ay hinawakan ng isang hari ay agad itong maging espada ng isang hari. At kapag ito ay hawak ng isang knight ay ito ay magiging Sword of Protection, kahit sino man ang tinatayang nararapat na gumamit ay maaari nilang magagamit ang kapangyarihan ng espada. Sa paliwanag ng espada ay tinanong siya ni Chen Xing na kung ang ibig raw ba niyang sabihin na kinakailangan niya na protektahan si Lily. Habang dahan-dahan na naglalaho ang mga masasamang aura sa kanilang paligid ay tinanong ni Chen Xing si Lily na kung ayos na raw ba ang kanyang pakiramdam. Ngunit sa likod ni Chen Xing ay mayroong isang batang babae na kamukha ng babae na kapatid ng ating bida na si Luna. Ito ay dahan-dahan na lumapit sa kanya. Mahahalata sa kilos nito na ito ay wala na sa kanyang sariling katinoan. Dahil sa biglaan na paglitaw ng babae sa likod ng ating bida ay masyadong natulala itong si Chen Xing dahil tinawag ng batang babae ang kanyang pansin galing sa kanyang likod. Tinanong pa ng batang babae si Chen Xing na bakit pumunta raw siya dito at hindi man lang niya siya niligtas, kung hindi dahil kay Lily ay hindi siya haantong sa ganitong sitwasyon. Habang hindi pa rin makagalaw si Chen Xing sa kanyang mga nalaman ay nagsalita naman sa kanya ang Torrent Sword na huwag raw itong magpaapekto sa kanyang nararamdaman, kung tuluyan raw siyang mahulog sa kanyang nararamdaman ngayon ay ito na ang kanilang katapusan.
Sa ibinigay na payo ng Torrent Sword kay Chengxing ay mas nilakasan pa niya ang kanyang loob upang hindi siya mahulog sa mga kakaiba niyang nararamdaman. Sabay hinahanda ni Chengxing ang kanyang sarili at kanyang minumura ang babae dahil balak pa raw nito na linlangin siya sa pamamagitan ng pag-disguise bilang si Luna. Dahil dito ay agad na bumalik sa totoo niyang anyo ang halimaw na nanlilisik ang kanyang mga mata na hindi maalis ang kanyang tingin kay Chengxing na itinutok sa kanya ang banal na espada. Tanong pa ni Chengxing sa halimaw na kung mayroon raw ba siyang kinalaman sa biglaan na pagbabago ng mga ugali ng dalawa niyang kasama. Wala naman tugon kay Chengxing ang halimaw bagkus kanya lang inangat ang kanyang isang kamay, at kasabay nito ay agad niyang inatake ang ating bida ng sobrang lakas na madali din naharang ni Chengxing ang malakas na atake ng halimaw gamit ang Torrent Sword, sabay inulit ni Chengxing ang kanyang katanungan sa halimaw na kung mayroon raw ba siyang kinalaman sa mga nangyari sa dalawa niyang kasama. Katulad lang ng naunang nangyari dahil muli na naman na inangat ng halimaw ang kanyang isang kamay at makikita sa kanyang kamay na nilagyan na niya ito ng makapal na aura upang mas mapalakas pa ang kanyang isasagawa na pag-atake. Kasabay nito ay buong lakas na inatake ng halimaw ang ating bida, nang dahil sa atake ng halimaw ay makikita si Chengxing na kanyang pinipilit ang kanyang sarili na maharang ang atake ng halimaw. Napamura na lang itong si Chengxing na lumabas ang mga ugat sa kanyang mukha na napapatanong sa kanyang sarili na bakit mas lumalakas pa ang pinakawalan na atake nitong halimaw. Kung magpapatuloy raw ang ganito ay hindi na niya kakayanin ang lakas nitong halimaw, ang ibig raw bang sabihin nito na ang halimaw ay mas lumalakas pa kapag siya ay naka-absorb ng mga damdamin ng kanyang mga nabiktima. Sa kabila ng mga nangyari ay nakabalik na sa kanyang katinoan si Purple Snake at nang nakita niya ang kasalukuyan na sitwasyon ng kanyang master ay napasigaw na lang siya na masyadong nag-alala sa maaring sapitin ng kanyang master kung hindi pa siya agad na kumilos. Kaya agad na lumitaw si Purple Snake sa harapan ng halimaw upang kanya itong atakihin, samantalang sa ibaba naman ay mabilis na kumilos si Lily upang kanyang ilayo si Chengxing sa halimaw na biglaan na lang lumitaw dito sa kanilang kinaroroonan. Nang tuluyan na nilang nailayo si Chengxing sa halimaw na Crystal Beast ay agad nagtanong si Lily na kung ayos lang raw ba ang kanyang master. Nagtanong lang naman si Chengxing kay Lily na kung ayos na raw ba ang kanyang pakiramdam ngayon. Ayon naman ni Lily sa ating bida na naging maayos raw ang kanyang pakiramdam nang dahil sa tulong ng kanyang abilidad na purification. At nagsalita itong halimaw kay Lily at Purple Snake na sila raw na mga Crystal Beast ay bakit sila nagkaroon ng ganito kalaking paghahangad na kanilang maprotektahan ng isang tao. Pero pinayuhan lang ni Chengxing si Lily at Purple Snake na kapag kanila raw kinalaban ng ganitong halimaw ay dapat huwag silang magpaapekto sa kanilang mga nararamdaman, dapat malinaw ang kanilang pag-iisip na matalo ang kanilang kalaban, na agad naman na pinasangayunan ni Lily at Purple Snake ang ipinayo sa kanila ni Chengxing. Makikita itong malaking halimaw na muli na naman siyang nagpalabas ng malakas na apoy galing sa kanyang bibig, na mabilis naman itong naharang ni Chengxing gamit ang banal na espada. Habang sa ibaba naman ng halimaw ay mabilis na sumugod si Purple Snake at si Lily upang sila na naman ang magbigay ng atake sa halimaw. Habang silang dalawa ay papalapit na sa halimaw ay binigyan naman ng utos ni Chengxing si Purple Snake na gamitin raw niya ang kanyang mga lason upang protektahan si Lily na magsasagawa ng malakas na atake sa halimaw. Makikita itong si Lily na kanya nang ibinuhos ang kanyang lakas at bilis upang kanyang patamaan ang kanyang espada ang halimaw. Ngunit itong si Chengxing nang kanyang nakita ang sitwasyon ni Lily ay lumabas na lang ang pawis sa kanyang mukha na kanyang sinisigaw na tumingin raw si Lily sa kanyang harapan. Dahil pala nakita niya na si Lily ay wala nang takas sa malakas na atake ng malaking halimaw galing sa kanyang bibig. Kaya nang nakita ni Lily ang inihanda na atake ng halimaw ay bahagya siyang napatigil na nakaramdam ng kaba. Ngunit nagulat itong halimaw dahil ang banal na espada na kanyang ginagamit ay bigla na lang nagsalita na sila raw na ang mga banal na espada ay nilikha upang protektahan ang kanilang hari, kaya hindi niya siya hahayaan na kanyang gamitin ang kanilang kapangyarihan upang patayin ang kanilang hari. Habang wala pa sa focus ang halimaw kay Lily ay agad naman na tinawag ni Chengxing ang pansin ni Lily na kanyang inihagis ang Torrent Sword dahil ito na raw ang kanyang pagkakataon upang tapusin ang halimaw. Kasabay nito ay mahigpit na hinawakan ni Lily ang Torrent Sword, sabay ginamit ni Lily ang kapangyarihan ng espada na ang Torrent Secret Art Asher Abyss Slash, at kitang-kita sa atake na ito ay lumikha ng malaking asul na aura na dumiretso sa kinaroroonan ng malaking halimaw. Matapos matamaan ng malakas na atake ang halimaw ay agad itong nawalan ng malay, at agad siyang bumalik sa totoo niyang anyo na isang maliit na lobo. Habang itong si Lily naman ay hindi maalis ang kanyang tingin sa isa pang banal na espada na kinakausap ang kanyang hawak-hawak na Torrent Sword,
Maging si Chenxing at Purple Snake ay hindi din maalis ang kanilang tingin sa isa pang banal na espada na hindi nila inaasahan na kanilang mahahanap.